Ayon po kay Ginoong Charles Hoskinson, siya po ang founder ng Cardano at CEO ng Input-Output Global or IOG. May potensyal si Cardano na maging pundasyon or foundation ng global infrastructure. Sa kanyang talumpati po sa Cardano Constitutional Convention na ginanap sa Nairobi, Kenya, sinabi po niya na kung magagawa ng team ang kanilang trabaho ng tama, maaaring dumating ang araw na ang mundo ay tatakbo gamit si Cardano. Kaya ang tindi po niyan. Sa simpleng paliwanag ay layunin po ng Cardano na gawing mas efficient, inklusibo at decentralized ang mga system ng pamamahala at technology sa buong mundo. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa mga ordinaryong tao? At higit po sa lahat ay para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin ang pagpapaliwanag tungkol po sa layunin ng decentralized governance ni Cardano. Yan, ang decentralized governance ay isa po itong sistema kung saan ang mga desisyon ay hindi ginagawa ng iisang tao o grupo, kundi ang community mismo. Sa kaso po ni Cardano ay tinutulungan nitong bigyan ng boses ang bawat membro or member ng ecosystem. Kaya mas demokratiko ang prosesong ito. Ayon po kay Ginoong Hoskinson, ang decentralized governance framework ng Cardano ay hindi tungkol sa pagiging perpekto agad-agad. Sa halip, ito po ay nakatuon sa patuloy na progreso at layunin po nitong alisin ang mga mabagal na proseso ng tradisyonal na bureaucracy o burokrasya at palitan po ito ng mga mas efficient na sistema na nakasentro sa kapakanan ng tao. Ayan, sa pagbabagong ito ay maaari pong magkaroon ng mas mabilis at efficient na serbisyong pampubliko mula sa digital identification system hanggang sa financial inclusion para sa mga marginalized communities. Kaya ayan po yung talumpati. Ayan, nakikita natin dito yung talumpati ni Ginoong Charles Hoskinson na naganap po sa bansang Kenya. Yan, sa Nairobi, Kenya. Yan, yung kanyang talumpati sa Cardano Constitutional Convention. Ayan. Ngayon ay paano nga ba nagsisimula ang vision na ito? Nagsimula po ang transition ni Cardano papunta sa Voltaire era noong September 2024 sa pamamagitan po ng unang bahagi ng Chang hard fork. Ang layunin po ng Voltaire era ay gawing self-sustaining o tumatakbo sa sarili ang ecosystem. Kapag natapos po ang mga huling upgrades, ang buong pamamahala ng blockchain ay magiging kontrolado na ng community. Ito po ang magiging foundation upang maisakatuparan ang sinabi ni Ginoong Hoskinson na ang Cardano ay magiging batayan ng mga global system. Ngunit binigyang diin niya na hindi ito trabaho ng Cardano lang. Kailangan po ng pakikipag-collaborate sa iba pang blockchains at governance systems upang masigurong ang pinakamagandang ideya ay maipatupad saan man ito magmula. Yan, ngayon ay ano po ang pangitain para kay Cardano sa susunod na 10 taon. Yan, sa susunod na dekada ay sinabi po ni Ginoong Hoskinson na maaring maabot ni Cardano ang puntong magagamit na ito ng milyong-milyong tao sa buong mundo. Isa po sa kanyang mga matapang na pahayag ay ang posibilidad na pamahalaan ni Cardano ang isang buong bansa pagsapit ng taong 2030. Bagamat parang science fiction po ang ideya, hindi po ito imposible. Sa pamamagitan po ng blockchain governance, maaring makilahok or makisali ang mga tao sa mahalagang desisyon para sa kanilang community. Halimbawa, maaring gamitin po ang blockchain upang magbigay ng transparent na system or sistema para sa pagboto o pamamahagi ng pondo. Ayan, napakaganda po niyan.
Bakit po mahalaga ang collaborative governance? Ayan, bakit yan po, collaborative governance. Ang collaborative governance ay nangangahulugan ng pakikipagtulungan sa iba pang blockchains upang makabuo ng mas malawak at mas efficient or epektibong solusyon. Binanggit po ni Ginoong Hoskinson na kailangan po ng Cardano na maging bukas sa magagandang ideya mula sa ibang blockchain systems upang mas mapabuti ang kanilang ecosystem. Ang ganito pong mindset ay nagpapakita ng kahandaang matuto at mag-adapt, isang mahalagang aspeto para sa tagumpay ng anumang technology. Sa pamagitan po nito ay maaring manatili si Cardano sa unahan ng blockchain innovation habang nagbibigay po ng practical na solusyon para sa iba't ibang hamon sa mundo. At ayan, ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang ganitong balita ay nagbibigay po ng mahalagang insight sa direksyon ni Cardano at ng blockchain industry. Kung ang pangitain ni Ginoong Hoskinson ay maisa sa katuparan, maaaring tumaas po ang demand para kay ADA, ang native token ni Cardano, na siyang magdadala ng potensyal na kita para sa mga maagang nag-invest. Bukod po rito, ang pag-adapt po ng decentralized governance dito sa Pilipinas gamit si Cardano ay maaring magdulot ng mas transparent na pamahalaan at epektibong public services. Halimbawa, ang mga sistema ng pagboto, pagpaparehistro ng lupa at social welfare ay maaari pong gawing mas mabilis at ligtas gamit po ang blockchain. Kaya napakaganda po niyan. Yan. Sa madaling salita ay matatanggal na po siguro or mawawala na po siguro yung mga korupsyon dito. Kaya napakaganda. Gayunpaman ay bilang investor ay mahalagang tandaan na ang crypto market ay volatile. Kahit na promising po ang mga balitang ito, dapat po tayong laging magsagawa ng maingat na pag-aaral bago po tayo mag-invest. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang vision po ni Ginoong Hoskinson para kay Cardano ay hindi lamang para sa technological na development, kundi para sa mas inklusibo at mas mahusay na mundo. Bagamat tila ambisyoso ang mga plano, ang mga kasalukuyang developments tulad po ng Voltaire era ay nagpapakita na hindi malayong maabot ito. Ang ganito pong klase ng balita ay nagbibigay ng pag-asa sa mga naghahanap ng long-term value sa kanilang crypto investments. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang pagiging informed at maingat sa bawat hakbang. At sa kabuuan ay ang tagumpay po ng Cardano ay nakasalalay ito hindi lamang sa technology kundi sa suporta ng community at pagtutulungan ng mga developers. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.